Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Nag-anunsyo na po ang Office of the Executive Secretary ng pagkansela ng pasok sa mga tanggapan ng gobyerno at sa lahat ng antas ng paaralan sa National Capital Region batay sa rekomendasyon ng NDRRMC dahil sa bagyong Karina at Southwest Monsoon o Habagat. Nagsuspindi na rin ng walang pasok sa paaralan ang ilang lokal na pamahalaan sa mga karatig lalawigan. Suspendido rin po ang klase sa lahat ng antas ng private at public schools sa Baguio City, Bataan, Bayan ng Bulacan sa Bulacan, Magsingal sa Ilocos Sur, Cavite, mga bayan ng Morong, Binangonan at Tanay sa Rizal Province, Batangas at Laguna. Samantala, preschool to senior high school naman ang walang pasok sa Manawag, Pangasinan habang sa Maynila naman ay all level sa private schools. Hataw Balita ngayon. Samantala, 8 ang patay habang 2 ang naiulat na sugatan at 1 ang nawawala bunsod ng epekto ng bagyong Butchoy at bagyong Karina sa bansa. Base sa inilabas na report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC as of July 23, 2024, nasa mahigit 179,000 na ang bilang ng mga pamilyang apektado o katumbas ng mahigit 800,000 individual. Higit 7,000 pamilya naman ang nasa mga evacuation center. Samantala, aabot na sa mahigit 8.7 million pesos ang pinsalang idinulot ng 2 bagyo sa sektor ng agrikultura kung saan higit 700 mga magsasaka at mangingisda ang naapektuhan. Habang aabot naman sa higit 700,000 pesos na halaga ng infrastruktura ang nasira ng bagyo. Sa ngayon ay nagpapaabot na ng mga inisyal na tulong ang pamahalaan sa mga kababayan natin na naapektuhan ng kalamidad. Hataw Balita ngayon. Natukoy na ng Department of Labor and Employment o DOLE ang inisyal na bilang ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO workers sa NCR na mawawalan ng trabaho dahil sa POGO ban. Ayon kay Secretary Bienvenido Laguesma, may 34 na kumpanya na ng POGO sa National Capital Region ang nagsumite ng datos ng bilang ng kanilang apektadong manggagawa. Umaabot anya ito sa 13,000 POGO workers. Nasa 70 mang legal na POGO company sa Metro Manila. Hataw Balita ngayon. Inihayag na ni Solicitor General Menardo Guevara na maisasampa na nila ang quo warranto petition laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo bago matapos ang Hulyo. Ayon kay Guevara, kailangan nilang makatiyak na pulido ang ihahaing kaso upang magtagumpay sila sa layuning panagutin ito. May mga dumating umano kasi na bagong ebidensya kaya hindi pa rin nila naisasampa ito. We are hoping to file the petition for quo warranto before the end of this month. Kaya lamang evidence keeps on turning up na lalong magpapatibay to what we already have. Kaya ini-incorporate na lamang namin yung mga new evidence that turn up dun sa Senate inquiry. Hataw Balita ngayon. Humingi ng paumanhin kay Senate President Cheese Escudero si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kaugnay ito ng kanyang Facebook post noong 1 linggo kung saan kinwestiyon ito ang tila pagka-humaling o masyadong nakatuon ang atensyon sa kanya ni na Senators Risa Hontiveros at Sherwin Gatchalian sa halip na sa mas malalaking issue ng bansa. Sinagot ito kalaunan ni Senator Escudero at sinabing wala sa lugar si Mayor Guo para pagsabihan ang mga senador sa dapat iprioridad ng mga ito. Bagaman naunawaan ko yung pag-unawang hinihingi niya, hanggat hindi siya nagpapakita at sumusunod sa Senado, ay hindi ko matatanggap ang anumang pakiusap na hinihiling niya dun sa kanyang liham. Hataw Balita ngayon.
Nagpasalamat ang Armed Forces of the Philippines o AFP kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagkilala nito sa sakripisyo ng mga sundalo sa West Philippine Sea. Sa opisyal na pahayag, sinabi ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. na suportado ng AFP ang estratehiya ng Pangulong Marcos na daanin sa patas at payapang pamamaraan ang pagtugon sa issue. Tiniyak din nito na nasa likod ng Pangulo ang AFP sa hangarin nitong mapalakas pa ang pakipag-alyansa ng Pilipinas sa mga bansang may kahalintunad na pananaw. Nasa 170 individual na ang pansamantalang nasa mga evacuation center sa Cagayan dahil sa pagbaha at banta ng pagguho ng lupa dulot ng bagyong Karina. Pansamantalang hindi madaanan naman ang tulay habang nasira pa ang river wall sa La Union. Samantala, kansilado na rin ang biyahe ng mga transportasyong pandagat dahil sa malalaking alon dulot ng bagyo. At mula sa Masbate, may hataw na balita si Alan Manansala live. Hataw Balita ngayon. Alan, base sa impormasyon na inyong nakalap, kumusta na ang kalagayan ng mga evacuees sa Cagayan? Yes, amigo, magandang umaga sa ating mga kasambahay. Amigo, base na rin sa nakuha nating impormasyon, karamihan sa mga ito ay nasa mga evacuation center na at binigyan na rin sila ng tulong mula sa lokal na pamahalaan. Kaugnay na rin ito sa impormasyong ipinaabot sa atin ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Amigo, pansamantalang namamalagi ang 170 individual o katumbas ito sa 49 na ang mga lumikas at kasalukuyang nasa mga evacuation center sa Cagayan dahil sa bagyong Karina. Base sa monitoring na ginagawa ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, alas 8 kagabi, July 23, ang mga residenteng lumikas ay buhat sa bayan ng Gonzaga, Santa Ana, Peña Blanca at Santa Praxedes. Karamihan sa kanila ay lumikas dahil sa banta ng pagbaha at posibleng pagguho ng lupa sa kanilang lugar. Karamihan sa mga ito, amigo, ay mula sa bayan ng Gonzaga, partikular na sa barangay Flourishing, Paradise, Progressive at Amonitan na may 22 pamilya o katumbas ito, amigo, ng 72 individual. Habang ang nasa 11 pamilya o sa 31 individual naman ay galing ng Santa Ana at nasa 38 individual naman ang pansamantalang nakikituloy sa kanilang mga kaanak. Sa Santa Teresita, Cagayan, 4 na barangay na, amigo, ang nakakaranas ng pagbaha. Mula yan sa Zone 7 ng Barangay Kanyugan, Zone 1 ng Barangay Centro West, Zone 1 ng Barangay Simbaluka at Purok Namnama ng Barangay Simpatuyo. Tiniyak naman, amigo, ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO ng Cagayan na may sapat na supply ng mga food and non-food item ang pamahalaang panlalawigan ng Cagayan. Ayon sa warehouse and logistic hub ng Kapitolyo ng Cagayan, amigo, may kabuuang 3,000 sako ng bigas. Gayon din ang stockpile ng food and non-food items na maaaring maipoprosesyon o prepossession sa oras ng kakailanganin ng anumang bayan sa lalawigan. Amigo, magbibigay naman ang pamahalaan ng panlalawigan ng Cagayan ng food and non-food items bilang augmentation sa supply ng bawat lokal na pamahalaan. Base na rin ito sa resulta ng assessment at analysis ng lokal na pamahalaan. Sa probinsya naman, amigo, ng La Union, bunsod ng walang tigil na ulan, makikita sa larawang ibinahagi ni Aringay Mayor Benjamin Siroma na ang gumuhong bahagi ng ginagawang river wall sa barangay Santa Rita East. Dito yan sa bahagi pa rin, amigo, ng La Union, naglabas na ng abiso ang Nagilian LGU ng temporary closure sa Sigidan Bridge. Dahil sa lakas ng agos ng tubig ulan, amigo, nasira ang bahagi ng tulay at maaari itong magdulot ng panganib, kung kaya pansamantala muna itong isinara. Samantala, amigo, nagdeklara naman ang pansamantalang suspension ng biyahe ang Star Horse Shipping at Co-Shipping sa kanilang mga pampasaherong barko mula sa San Andres, Quezon patungo sa Masbate at Camarines Sur.
amigo, nakamonitor ang personnel ng Coast Guard Mobile Post San Andres sa 70 na pasahero at 6 na rolling cargos na stranded ngayon sa San Andres Port. Pagbibigay diin ito na nasa mabuting kalagayan ng pasahero patawid ng Masbate at Camarines Sur. At kung babalikan natin yung ulat natin, amigo, dito sa Cagayan, asahan natin na posible pang madagdagan ang bilang ng mga evacuee sa dako ng Cagayan dahil nga sa patuloy na nararanasan nilang pagsusungit ng panahon. At mamaya-maya lang din, amigo, pagliwanag ng araw ay sisikapin natin na muli tayo makikipag-ugnayan sa Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para humingi na rin ng updated reports hinggil sa kanilang estado doon sa kanilang lugar, lalo na at tuloy-tuloy pa rin itong pagpapakita ng pagsusungit ng panahon dulot ng bagyong Karina. Dito naman, amigo, sa dako ng ating kinalalagyan dito sa Masbate, kagabi nakaranas tayo sa ating pag-iikot ng malalakas na pag-ulan, pero bahagya din naman ng itong tumigil mga bandang alas 10 ng gabi. Pero sa ngayon, amigo, tanging pag-ambo na lamang ang na-experience natin dito. At hopefully, amigo, umaasa tayo na magiging tuloy-tuloy ang pagganda ng panahon sa mga darating pang araw dito sa isla ng Masbate, amigo. Alright, maraming salamat. Alan Manansala, nag-uulat ng live mula sa Masbate. Hataw Balita ngayon. Isinailalim na sa state of emergency ang probinsya ng Batangas dahil sa matinding epekto ng habagat at bagyong Karina. Libo-libong residente naman ang naapektuhan ng matinding pagbaha at pag-ulan sa lalawigan. Mula sa Tanawan City, Batangas, si Lynette Bahe, humahataw live. Hataw Balita ngayon. Magandang araw sa inyo dyan, Lynette. Kamusta na kayo? Ano ba ang sitwasyon dyan sa lugar ninyo ngayon at bakit inilagay na sa state of emergency ang probinsya? Magandang umaga, Sunny. Dahil nga ito sa matinding pag-ulan na nararanasan ngayon dito sa probinsya ng Batangas, nagsimula ang pag-ulan noong Lunes, July 22 at hindi ito tumitigil hanggang kahapon. Actually, hanggang kaninang madaling araw ng alas 3, medyo tumilan na lang ngayon. Kaya't nagdulot ito ng mga pagbaha at sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Isinailalim na sa state of emergency ang Batangas dahil sa matinding epekto ng habagat na pinalalakas ng bagyong Karina. Ayon sa Provincial Information Office ng probinsya, patuloy ang pag-ulan at pagbaha sa iba't ibang bayan, partikular na sa Lemery, Agoncillo, Lian at Nasugbu. Nakaranas ang bayan ng Lemery ng matinding pag-ulan na nagdulot ng pagbaha at pagkalat ng putik at bunot ng niyog sa mga kalsada. Umabot na sa 70 pamilya at katumbas na 235 na individual ang nailikas at kasulukuyang nananatili sa covered fort. Patuloy naman ang rescue operations ng lokal na pamahalaan para sa mga stranded na residente. Sa Agoncillo, Batangas, maraming barangay ang naapektuhan ng pagbaha at may mga naitalang pagguho ng lupa. Nagsagawa ang mga otoridad ng clearing operations upang matulungan ang mga apektadong residente. Sa bayan ng Lian, Batangas, nawasak ang ilang balsa o floating cottages dahil sa malakas na alon, hangin at ulan. Nagsagawa na ng clearing operations ang mga otoridad at mga residente sa mga nasirang balsa. Samantala sa Nasugbu, Batangas naman, sarado ang bahagi ng East-West Road mula Nasugbu patungong Magallanes, Cavite, matapos ang landslide sa Barangay Bulihan. Pinapayuhan ng mga motorista na dumaan sa Cabiang Tunnel o sa Nasugbu-Tagaytay Highway bilang alternatibong ruta. Dahil sa patuloy na pag-ulan, idineklara ni Governor Mandanas na walang klase ngayong araw sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa buong Batangas. Patuloy naman ang monitoring at pagtulong ng mga lokal na otoridad sa mga naapektuhan ng bagyong Karina. At yan muna ang update mula dito sa Batangas. Balik sa iyo, Sunny. Alright, keep us updated, Lynette, at ingat-ingat kayo dyan sa lugar ninyo. Salamat, Lynette Bahe, mula naman dyan sa Tanawan City, Batangas, nagulat ng live. Hataw Balita ngayon. Sinagip ng mga tauhan ng 13 Martires City Disaster Risk Reduction and Management Office ang isang residente na na-stuck sa gumuhong riprap sa naturang lungsod dahil sa halos na magdamag na pag-ulan na dala ng bagyong Karina at habagat.
Umabot naman sa critical level ang taas ng tubig sa bayan ng Noveleta. Sinuspindi naman na rin ang klase sa lahat ng antas ng public at private school sa Cavite. Si Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita ngayon. Halos magdamag ang naranasang pag-ulan sa Cavite dahil sa pananalasan ng bagyong Karina na sinabayan pa ng epekto ng habagat. Sa Trece Martires City, nagtulong-tulong ang mga tauhan ng Trece Martires City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO at Barangay Aguado Bantay Bayan upang masagip ang isang residente na na-stuck sa gumuhong riprap sa Barangay Aguado, Trece Martires City. Matapos na masagip ay nagsagawa naman ng assessment ang mga otoridad habang nilapatan na rin ang paunang lunas ang biktima. Sa Noveleta, umabot naman sa 5.6 meters o critical level ang taas ng tubig sa ilang-ilang river sa bayan ng Noveleta, Cavite, bandang hapon nitong Martes, July 23. Dahil dito, nag-abiso ang lokal na pamahalaan sa mga mamamayan na maging alerto at maghandang lumikas sakaling umapaw ang ilog. Hindi naman nag-overflow ang tubig sa ilog at unti-unti na rin bumaba matapos na tumila ang malakas sa pagbuhos ng ulan. Gumamit naman ng bangka ang Kawit MDRRMO upang ilikas ang nasa 4 na pamilya dahil sa pagbaha. Dahil naman sa malakas na hangin, nabuwal ang ilang puno sa Tagaytay City, Trece Martires City at Silang Cavite, kung kaya't nagkaroon ng pansamantalang pagkaantala sa biyahe ng mga motorista. Kaagad ding nagsagawa ng clearing operation ng mga otoridad upang madaanan ang mga kalsada. Sa Bacoor City, hindi naman ganoong tumaas ang tubig baha kung kaya't nadaraanan pa rin ito ng mga motorista. Samantala, idineklara ni Cavite Governor John Vic Remulla na walang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa lalawigan ngayong araw, July 24. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Ilang mga bahay at mga bangka sa Bicol ang nasira matapos ang nangyaring storm surge sa ilang mga lugar sa rehiyon dahil sa epekto ng habagat at ng bagyong Karina kahapon. Samantala, balik operasyon na ngayong araw ang biyahe ng barko sa Catanduanes kasabay ng pag-aalis ng tropical cyclone wind signal sa lugar. Si Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita ngayon. Aabot sa 7 bahay ang sinira ng storm surge sa Barangay Banawan sa Piodoran Albay kahapon July 23 dahil sa matinding epekto ng habagat at pananalasa ng bagyong Karina sa Bicol. Kita sa video na ipinost ng isang netizen ang malalakas at malalaking alon na humahampas sa mga bahay sa gilid ng dagat dahilan para tuluyang masira ang ilan sa mga ito. Nagkalat din ang iba't ibang mga kagamitan sa bahay matapos tangayin ng malalaking alon. Nalubog din sa baha ang iba pang mga bahay sa naturang lugar matapos abutin ng storm surge. Agad naman nagpaabot ng tulong ang lokal na gobyerno ng Piodoran para sa mga apektadong pamilya. Sa Sorsogon, nagkawasak-wasak naman ang 3 bangka sa Barangay Biton sa munisipyo ng Magallanes, Sorsogon matapos itong sirain ng malalaking alon dulot ng bagyong Karina at habagat. Isang bahay din at isa pang bangka ang totally damaged sa Barangay Kaditaan sa nasabi pa ring bayan. Patuloy pang inaalam ngayon ng mga otoridad sa rehiyon ang kabuuang naging pinsala ng bagyong Karina sa buong Kabikulan. Bahagya naman humina na ang malalakas na hangin at ulan simula kagabi sa ibang mga lugar sa Bicol Region. Samantala, balik operasyon na din ngayong araw ang mga biyahe ng barko papunta at palabas ng isla ng Catanduanes. Ito'y matapos malift na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa northern portion ng probinsya kagabi. Kaugnay nito, mahigpit pa rin pinagbabawal ng Philippine Coast Guard ang paglaot ng maliliit na sasakyan pandagat sa eastern seaboard ng rehiyon dahil pa rin sa matataas na alon sa dagat. Brian Baldarahe, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Isang tawag mula sa concerned citizen ang natanggap ng UNTV News and Rescue tungkol sa isang 80 anyos na lolo na kailangang mailikas sa Marikina City. Agad naman itong tinugunan ng team at mabilis na nailikas ang matandang PWD. Si Joshua Antonio, humahataw. Hataw Balita ngayon. Nag-deploy ng team for evacuation ng UNTV News and Rescue para sa paghahanda sa maaaring pagbaha na dulot ng bagyong Karina sa iba't ibang bahagi ng Marikina City kahapon, July 23. Nilibot ng team ang mga barangay sa Marikina City upang makatulong sa pagpapa-evacuate sa mga residente, partikular sa mga lugar na madalas ang pagbaha. Parang
Barangay Tumana area. Ito moderate rain. So, Malanday, Marikina City. Ito moderate rainfall. Wala pa pong pagbaha. Siya po kami sa Maynangka, Marikina City. Habang nag-iikot, nakatanggap ang team ng tawag mula sa isang residente ng Barangay Tumana na may kinakailangang mailikas sa kanilang lugar. Agad naman tumugon ang team at nirespondihan ng isang senior citizen na kinilalang si Romulo Luna, 80 years old, isang PWD at mag-isa na lamang sa kanyang tinitirhan. Hirap na po sa paglalakad na agad naman pong narespondihan ng team at dinala sa pinakamalapit na evacuation area. Tinulungan din ng team na may secure ang mga maiiwan nitong kagamitan sa kanyang bahay upang mabawasan ang alalahanin nito. Pagkatapos ay dinala na ito sa pinakamalapit na evacuation center. Joshua Antonio, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Posibleng papalitan din bilang acting director ng Davao City Police Office si Police Colonel Marantan ayon kay Pro 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III. Ito ay kapag hindi tatanggapin ni Davao City Mayor Baste Duterte ang kanyang appointment bilang direktor ng Davao City Police. Sila Lane Moreno, humahataw! Hataw Balita Ngayon. 2 linggo nang nanunungkulan bilang acting director ng Davao City Police Office si Police Colonel Hansel Marantana. July 10, itinalaga sa Davao City si Marantana matapos ang 3 beses na pagpapalit-palit ng officer in charge ng Davao City Police sa loob ng 1 linggo. Sa isinagawang sesyon ng Davao City Council kahapon July 23, sinabi ni Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na pansamantala lamang ang posisyon ni Marantan bilang acting city director. Posible pa niya siyang mapalitan kung hindi tatanggapin ni Davao City Mayor Baste Duterte. Ayon pa kay Torre, nagsumite na sila ng letter kay Mayor Baste kaugnay sa appointment ni Marantan. That will be dependent upon the response that we will receive on the letter that we sent to the mayor informing him of the appointment of Colonel Marantan. If the mayor accepts the designation of Colonel Marantan, sir, I do believe that there will be no more point of sending him another set of names, sir. Nilinaw naman ni Torre na ang PNP headquarters ang nagtalaga kay Marantan sa Davao City. Ganon din ang pagtanggal sa dating OIC ng Davao na sina Police Colonel Lito Patay at Police Colonel Sherwin Butil na mga pinili ni Mayor Baste. Naging matipid naman ang tugon ni Marantan sa kanyang pagkatalaga sa Davao City PNP. If I would be honest with you, parang hindi ko malaman if I am wanted or unwanted now. So I think the challenge with me now is to prove more that in order to merit your acceptance in Davao City. Kahapon, magkakasamang dumalo sa sesyon ng Davao City Council si dating DCP o OIC Lito Patay at dating City Director Police Colonel Richard Badanga. Samantala, isinailalim naman sa investigasyon ang 19 na station commanders sa Davao City na tinanggal sa pwesto. Ayon kay General Torre, may sapat siya na basehan upang tanggalin ang 19 na commanders sa lungsod. Research investigation. Pero hindi naman ibig sabihin na i-charge ka na may kaso ka na may pending case ka na. Hindi pa ganun. Wala pa tayo rin sa ganung level. Tingnan natin, pagkatapos ng lahat ng ito, tingnan natin ang pwede natin gawing desisyon. Lelaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Pansamantalang huminto ang hurricane activity sa Estados Unidos, subalit naniniwala ang mga eksperto na maaaring ang sitwasyon ay isang calm before the storm lamang. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita Ngayon. Itinaas ng Colorado State University sa 25 ang tinatayang name storms dahil sa napaka-aktibong season, subalit hindi inaasahan ng National Hurricane Center na walang storm development sa loob ng hindi bababa sa 1 linggo.
Nagsimula ang hurricane season noong huling bahagi ng Hunyo at pinangunahan ni Beryl na isang Category 5 hurricane noong Hulyo at ang hurricane season ay tuwing Setyembre lamang nagpipik at maaaring tumagal hanggang Nobyembre. Sa kabila ng kamakailang hayeros sa mga bagyo ay ahead ng average ang storm activity, bagaman ikalawa o ikatlong linggo ng Agosto karaniwang nagsisimula maglabas ng maraming mga bagyo na nabubuo sa main development region. Tinuturo ring paliwanag ng kakulangan ng mga bagyo ang Madden-June oscillation kung saan ang malaking bahagi ng mga thunderstorm ay dumadaloy pa silangan sa tropics. Inaasahan na sa huling bahagi ng Agosto ay iinit ang lalo ang mga karagatan at ang umuusbong na La Nina ay magiging matatag kaya magiging posible na maaaring tumaas na ang storm activity. Abby Valdez, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ni United States Vice President Kamala Harris na nakuha na niya ang kinakailangan suporta upang maging nominado ng Democratic Party sa darating na US presidential elections. Ito ang humahataw na balita ni Axis Salem. Hataw Balita ngayon. Ipinahayag ni United States Vice President Kamala Harris noong July 22 na nakuha niya ang kinakailangang suporta upang maging nominado sa pagkapangulo ng Democratic Party. Pinahayag ni Harris na buong kagalakan niyang tinanggap ang nominasyon kasabay ng pag-anunsyo sa pag-secure ng kinakailangang suporta upang maging nominado ng partido. Nagpahayag ng suporta kay Harris si US President Joe Biden, nag-withdraw mula sa presidential election dahil sa edad at mga alalahanin sa kalusugan. Nangako naman ito na mananatili sa opisina hanggang sa matapos ang kanyang termino sa January 20, 2025. Batay sa mga report, may sapat na suporta si Harris mula sa Democratic Party delegates upang masecure ang nominasyon sa pagkapangulo sa partido. Nakatanggap si Harris ng 2,538 delegate support na lumampas sa 1,976 na kinakailangan para sa boto ng isang delegado ay sa survey ng Associated Press sa mga delegado. Gayunpaman, hindi pa pinapangalanan ng American Press Association or AP si Harris bilang bagong presumptive nominee. Lumabas sa survey ng AP na 57 delegado ang undecided na nagpapahiwatig na sa kabila ng posibilidad na magbago pa bago mag-August 7, habang walang ibang delegado ang nakatanggap ng anumang boto. Ang mga convention delegates ay maaaring bumoto para sa kanilang ginustong kandidato sa konbensyon sa Agosto o sa pamamagitan ng isang virtual roll call sa Chicago. Nakatakdang maganap ang Democratic National Convention mula August 19 hanggang August 22 sa Chicago. Tatapusin naman ng Convention Rules Committee ang proseso ng nominasyon nito sa isang virtual na boto sa August 1 at inaasama kumpleto sa August 7. Inihayag ng partido ang isang virtual roll call para sa multiple rounds of voting on nominees na nangangailangan ng mga kandidato na makakuha ng electronic signatures mula sa 300 convention delegates. Samantala, inihayag ni Democratic National Committee Chairman Jamie Harrison na plano ng partido na ipahayag ang isang nominado sa pagkapangulo sa August 7. Axis Salem, humahataw sa balita ngayon! Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na winidraw ng PNP ang 75 na mga pulis mula sa Police and Security Group na naka-assign sa kanya. Sa isang pahayag na inilabas ni Pangalawang Pangulong Duterte, sinabi niyang ang utos na ito ay mula kay PNP Chief Police General Romel Marbil at ipinatupad noong July 22. Tiniyak naman ng Pangalawang Pangulo sa publiko na ang desisyong ito ay hindi makakaapekto sa kanyang kakayahang gampanan ang mga tungkulin. Nilinaw naman kahapon ni Police General Marbil na ang recall ng mga pulis mula sa protective security duties ng iba't ibang personalidad kasama na ang ilang opisyal ng gobyerno ay naglalayong maayos ang kanilang deployment sa mga operasyon para sa seguridad. Idinagdag pa niya na nagkaroon ng koordinasyon sa pagitan ng opisina ng Pangalawang Pangulo bago pa man inalis ang mga pulis. Hindi pa rin makauwi ang mga ilang residente sa kanilang mga lugar dahil sa patuloy na pag-ulan sa lalawigan. Mula sa Rizal, si Jenica Cruz
humahataw live. Hataw Balita ngayon. Kamusta na kayo dyan, Jenica? Ano ba ang mga lugar dyan sa Rizal na patuloy na nakararanas ng pagulan at pagbaha? Magandang umaga, Sani. At dito nga, simula kanina nga lang 3:00 ng madaling araw ay bumuhos nga talaga ang malakas na ulan dito sa lalawigan ng Rizal. Kasabay ng malakas na pag-ulan ay mayroong malakas din na hangin. Kaya nga lang kanina ay nagkaroon nga din tayo ng stranded sa dapat na dadaanan dahil nga kinain na din na halos ng tubig baha ang tulay na sana ay dadaanan dito sa banda ng Antipolo City. At gayon din sa iba't ibang panig pa nga ng bayan dito nga sa lalawigan ng Rizal. Malakas na hangin na pag-ulan at alon sa lawa na nararanasan nga dulot ng bagyong Karina dito sa lalawigan ng Rizal kahapon pa simula July 23. May bahagi sa bayan ng Cainta na nagkaroon ng pagtaas ng tubig sa mga creek at may pagbaha rin sa ilang subdivision. Ngunit ayon kay Mayor Ellen Nieto, possible naman na ang kalsada simula Ortigas Extension. Sa bayan naman ng Morong, 2 pamilya naman ang inilikas at dinala sa evacuation center, habang sa Taytay mayroong nananatili pa rin sa evacuation center sa Barangay San Juan, Covered Court. Nagdeklara naman ng walang pasok all levels ng public and private schools ngayong Miyerkules, July 24 ang buong lalawigan ng Rizal. Wala rin munang biyahe ng bangka patungong Talim Island ngayong araw dahil sa ulan. Samantala, nagsagawa naman ng clearing operation ang Cainta simula kagabi sa mga kanal upang maiwasan nga ang pagbaha. At kanina nga lang, Sani, base nga din sa iba pang nating mga impormasyon, ay mayroon na talagang umaapaw na mga creek, lalo na dito nga sa banda ng Cainta. May mga partikular, bagamat sila ay nasa subdivision, ay hindi maiiwasan nga na umapaw dahil nga sa lakas ng buhos ng ulan dito sa lalawigan, Sani. Alright, ingat-ingat kayo dyan. Salamat, Jenica Cruz, nag-uulat ng live mula naman dyan sa probinsya ng Rizal. Hataw Balita ngayon. Umabot naman na sa 22 residente ang nailikas sa Barangay San Antonio sa San Pedro, Laguna matapos pasukin ng tubig baha ang isang subdivision dahil sa bumagsak na pader. Isang pribadong sasakyan naman ang nabagsakan ng malaking puno sa Barangay San Antonio sa kasagsagan ng bagyo habang nalubog sa matinding baha ang 3 barangay sa Binyan, Laguna. Si Christian Lopez, humahataw! Hataw Balita ngayon. Pinasok ng tubig baha ang isang subdivision matapos bumagsak ang nakaharang na pader sa isang creek sa Barangay San Antonio, San Pedro, Laguna kahapon July 23. Makikita sa video na kuha ni Bridget Hernandez ang malakas na pag-agos ng tubig baha na tinatangay ang sasakyan. Ay! Yung e-bike, ate! Hindi mo makukuha yan, mama! Malakas ang agos! Oh! Agad naman nagsagawa ng rescue operation ang mga tauhan ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, katuwang ang Barangay San Antonio Disaster Team at ang Bureau of Fire Protection San Pedro. Yung sa Carmen Hongsu kasi sir, dahil nga doon sa pader, so yung tubig ng creek doon na pumunta sa mga kabahayan sa Carmen Hongsu. Sa ngayon, pansamantalang tumutuloy ang mga residente sa evacuation center sa Barangay San Antonio. Sa talaan ng Barangay San Antonio, umabot na sa 22 na individual o 7 pamilya ng mga evacuee ang nailikas. Well, actually ngayon, lahat naman ng kalsada sir ay passable. Okay. Ngayon, ang may bahana lang po talaga yung area ng Landayan tsaka yung sa Carmen Home sa San Antonio. Opo. May mga evacuees na po tayo from Landayan, Kuya Ben, San Antonio. And yun pong cause nung sa Carmen Home sir, yung bumagsak na pader. Samantala, pasado 6:00 naman kahapon nang bumagsak ang isang malaking puno malapit sa exit ng Barangay San Antonio kung saan isang nakaparadang sasakyan ang nadaganan. Nagdulot ito ng traffic at agad naman nagtulong-tulong ang mga tauhan ng Barangay San Antonio para maalis ang natumbang puno. Sa Binyan, Laguna naman, nakaranas din ng mga pagbaha ang ilang barangay, partikular na ang Barangay de la Paz, Barangay Canlalay at Barangay San Vicente.
Sa ngayon, nagpaabot na ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga residente na apektado ng baha. Sa ngayon, idiniklara ng walang pasok ang mga mag-aaral sa pribado at pampublikong paaralan sa buong lalawigan ng Laguna. Christian Lopez, humahataw sa balita ngayon! Ang bagyong Karina po ay lalong lumakas habang patuloy itong kumikilos pa hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers kada oras papunta sa Taiwan. Sa ulat po ng Pag-asa kaninang alas 5 ng umaga, ang sentro ng mata ng bagyong Karina ay tinatayang nasa 290 kilometro hilagang silangan ng Itbay at Batanes base po sa lahat ng available na datos. Taglay ni Karina ang pinakamalakas na hanging umaabot sa 155 kilometers kada oras malapit sa sentro. May bugso ng hangin na aabot hanggang 190 km kada oras at sentral na presyon na 950. Nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa probinsya ng Batanes. Nakataas naman ang signal number 1 sa Babuyan Islands, hilagang bahagi ng mainland Cagayan at hilagang bahagi ng Ilocos Norte. Patuloy ang pagbaba ng confidence ng mga Canadian patungkol sa kanilang personal finances. Sa gitna ito ng mataas na interest rates sa bansa. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Orling Quijano live. Hataw Balita ngayon! Magandang hapon dyan sa inyo, Orlin. Saan ba natukoy ang negative perceptions ng mga Canadian ukol sa kanilang mga finances? Good afternoon, Sunny. Sa isang survey na isinagawa ng Ipsos Canada, isang market research company, natuklasan na patuloy ang negatibong pananaw ng mga Canadian tungkol sa kanilang personal finances. Kahit ang kamakailang pagbawas sa rate ng interest ng Bank of Canada ay hindi nakapagbago sa pananaw ng mga Canadian. Samantala, bumaba ng 6 na puntos ang MNP Consumer Debt Index mula sa nakaraang quarter sa 85 points at pahiwatig ng lalong negatibong pananaw sa sitwasyon ng utang ng mga respondent. Ayon sa MNP report, 46% ng mga Canadian ay $200 o mas mababa pa mula sa hindi pagtupad sa lahat ng kanilang mga obligasyon sa pananalapi. Habang 3 sa 10 ang nagsasabing hindi na nila masasagot ang kanilang mga bayarin at pagbabayad sa utang. Noong Hunyo, binaba ng Central Bank ang benchmark interest rate nito by 0.25 percentage point to 4.75%. Sa kasalukuyan, inaasahan ng mga ekonomista ang isa pang pagbabawas sa rate na maaring madesisyonan sa Miyerkules. At yan ang latest update mula dito sa Toronto. Balik sa'yo, Sunny? Orlin, mukhang lahat tayo on the same boat kahit ito sa US. Halos ganyan din ang sitwasyon ng mga mamamayan. Pero sa gitna ba ng nangyayaring ito sa issue sa interest rate, sa magkano ang kasalukuyang minimum wage dyan sa Ontario, Canada para sa kaalaman naman ng mga kababayan natin? Oo, Sanya, dito sa province of Ontario sa Canada, ang current minimum wage ay nasa $16.55 per hour o katumbas ng 700 pesos. At inaasahan nga na effective October 1st, 2024 ay tataas ito to $17.20 per hour. Pero kahit yun yung minimum wage, ang living wage na kinakailangan, lalo na dito sa Toronto, Canada, one of the most expensive cities in the province, ay $25.05 per hour. Sunny? Grabe pala na malayo pa rin ang difference niya, Orlin. Sige, salamat sa balita mo. Salamat, Orlin Quijano. Mula naman dyan sa Toronto, Canada. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa awit 69, talatang 30. Aking pupurihin ng awit ang pangalan ng Diyos at dadakilain ko siya ng pasalamat.
At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-24 sa buwan ng Hulyo 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita mula sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Wednesday morning, July 24, 2024. Mula naman dito sa Los Angeles, California, USA, ako si Sunny Cos. At ako naman si Marie Peñaranda mula rito sa Round Rock, Texas, USA. At dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Milyong salamat po sa Diyos at magandang umaga.